Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa aga po ng ating misa, ika-7 ng umaga, lalo na kaninang yung nagsimula tayo ng alas 5 ng umaga, hindi po siguro ako magkakamali kung marami sa inyo ang hindi pa nag-almusal. Ano po? Lalo na siguro itong mga altar servers natin. Kasi meron tayong tinatawag na 1-hour Eucharistic fast. 1 oras bago magmisa, hindi ka dapat kumakain ng kahit anumang pagkain sapagkat ito ay bahagi ng preparation sa banal na Eucharistia. Kaya nga, siguro ang ilan sa inyo ay nakakaramdam na ng gutom o pagkauhaw. At siguradong pagkarating ninyo sa inyo, ang una nyong gagawin ay mag-almusal. Ano ho? Naalala ko tuloy yung guro ko nung high school. Paborito daw niya ay ang breakfast. Kasi magluluto siya, sabi niya, magluluto ako ng pritong tuyo, pritong itlog. Pagkatapos, magsasangag ako ng crispy, di ba yung sinangag pagka medyo malutong-lutong, at sasabawan ko ng kape. Sabi niya, anong sarap? Alam niyo ba kung anong lasa ng sinangag na may kape? Hula kami. Sa kahuhula namin, hindi kami tumama. Ang sabi niya, alam niyo ang lasa niyan? Lasang kulangot. Ewan ko kung ganun din ang inyong lasa. Ang pagkain po ay bahagi ng ating buhay. Alam natin na napakahalaga ng pagkain sapagkat ito'y nagbibigay ng lakas at nutrisyon sa ating katawan. Kaya tayo lumalago ang katawan ay dahil sa pagkain. At ang pagkain din ang nagsusustina sa ating mga gawaing pangkatawan. Kaya sa tuwing tayo'y magugutom, ang ginagawa natin, di kumain. Kaya nauso nga yung pagkakain, gagamitin yung, nung magsimula na po yung tinatawag na advent of technology, pag may camera, kinukuhanan muna ng litrato ang kakainin para yung manunood o yung makakakita sa ating mga post sa social media ay di tatakam-takam naman. Bukod sa ito ay status symbol o sabihin na nating pagmamayabang din, no? Sapagkat nakikita ng iba kung ano yung pagkain natin, o yung kinakain natin. Ito rin ay nagpapakahulugan na tayo bilang nagugutom ay hindi lang tinutugunan yung pangkatawang pangangailangan, kundi yung pangpuso at pang-isipan na pangangailangan. Ano ba ang binavalidate noong paglitrato natin ng pagkain natin sa FB? Yung pangangailangan natin ng affirmation, yung pangangailangan natin ng appreciation, at kung minsan nga nabavalidate or na-affirm yung ating esteem dahil doon. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang gutom, dala ng pangangailangan natin ng pagkain, hindi lang gutom ng katawan meron tayo. Merong gutom din ng pangkaluluwa ang tao. Sa pagkatatandaan natin na ang tao ay hindi lamang katawan, siya rin ay kaluluwa. At pag sinabi nating gutom ng kaluluwa or pagkagutom ng kaluluwa, iba-ibang klase yan. Merong gutom sa pagmamahal, at siguro ay marami sa inyo ay naghahanap din ng validation ng pagmamahal. Gutom ng panghustisya. Meron siguro sa inyo naghahanap ng katarungan dahil sa nangyari sa inyong buhay. At marami pang iba.
Pero ang pinakamakallalang pagkagutom na kailangan natin bilang hindi lang katawan, kundi kaluluwa, ay gutom sa Diyos. Bakit kayo naririto ngayon? Siguro sasabihin nyo, kasi Father, may kulang kapag hindi kami nakasimba at nakarinig ng pangaral ng simbahan sa pamamagitan ng pari. At laging hinahanap-hanap namin ito. Or ang sasabihin nyo siguro, ang ilan sa inyo, sapagkat utos ng simbahan na dapat kami ay linggo ay sumisimba para hindi kami magkaroon ng kasalanan. Sapagkat yan ay commandment of the church. Sa pagtugon ninyo doon, nasa likod noon yung tinatawag na pagkagutom sa Diyos. At ngayong umagang ito, sa ating mabuting balita, binibigyan diin ng ating mga pagbasa ang pagtugon, hindi lamang sa gutom, dala ng pangangailangan ng katawan ng tao, kundi lalo't higit yung gutom, dala ng pangangailangan ng kaluluwa ng tao, at yan ay gutom sa Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa ang pagtugon ng Diyos sa gutom ni Propeta Elias. Sa kanyang pagkagutom, dinalhan siya ng anghel ng pagkain upang makarating sa bundok ng Horeb, na sana ay hindi na siya kakain, na sana ay magdadala sa kanya sa kamatayan. Pero hindi ginusto ng Diyos, nagsugo siya ng anghel upang ipagpatuloy ang paglalakbay ni Propeta Elias sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at tubig sa kanya. At dahil dito, nakapaglakbay pa ng malayo at nakarating sa bundok ng Horeb si Propeta Elias, ang bundok ng Diyos. At sa ating mabuting balita, hindi lamang ang tinugunan ng Diyos ay ang pangangailangang pangkatawan o gutom ng katawan. Kung sa unang pagbasa, ang tinugunan ng Diyos ay ang pangangailangang pangkatawan, sa mabuting balita, tinugunan ng Diyos ang gutom ng tao sa kanyang kaluluwa. In particular, ang gutom niya sa Diyos. At sinasabi ditong ang tugon sa pagkagutom ng tao sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na sinasabi na siya ang pagkaing bumaba mula sa langit at ang kumain ng kanyang katawan at dugo at uminom ng kanyang dugo ay hindi na magugutom magpakailanman. Na hindi naintindihan ng mga nakapaligid sa kanya. Akala nila ay kakainin nilang literal ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Na ang ibig sabihin lamang niya ay darating ang panahon, matapos ang kanyang muling pagkabuhay, gumawa o gagawa ng paraan ng Diyos upang manatiling ang ating Panginoong Jesus ay tugon sa gutom ng tao sa Diyos, na kung tawagin ngayon ay banal na Eucharistia. Yan po ang pinagsasaluhan natin araw-araw sa banal na misa. At yan ang solusyon o tumutugon sa ating pagkagutom sa Diyos. Pinupuno tayo ng banal na Eucharistia, hindi lamang ang ating puso, hindi lamang ang ating isip, kundi ang buo nating kaluluwa. Kaya ganun po kahalaga ang banal na Eucharistia sa buhay natin. May mga ilan na ang akala ang banal na Eucharistia ay simpleng tinapay lamang, at kasama sa ritual, tumatanggap din sila nito. Pero sa likod nito ay ang pagtugon ng Diyos sa pagkagutom natin sa Kanya. Kaya nga, nag-iiba ang ating pakiramdam, lumalakas ang ating espiritu, at hindi lang lumalakas ang ating espiritu, nagiging banal tayo
sa tuwing tayo ay tatanggap ng banal na Eucharistia. Kaya nga may mga nagsasabi sa inyo na, Father, kapag hindi ako nakatanggap ng katawan ni Kristo, kulang po ang aking araw. Yun ang dahilan at yun ang biyaya na nasa likod ng banal na Eucharistia. At sa araw-araw nating pagtanggap niyan, o kung isang beses, isang linggong pagtanggap natin na yan, binubusog tayo ng Diyos sa ating pagkagutom. Kaya ganito po ito kahalaga. Huwag sana nating maisip na ang kailangan lang nating matugunan ay ang gutom ng ating katawan. Meron pangangailangan ang ating pagkatao na gutom din, at yan ay ang gutom sa Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, binubusog tayo ng Diyos sa ating gutom pangkaluluwa upang maging buhay din tayo katulad ng mga santo't mga banal kasama ng Panginoon. At sa tuwing tayo'y kakain nito, binibigyan tayo ng panibagong buhay. Binubusog tayo, binubusog ang ating kaluluwa upang hindi tayo maging patay. Ano bang ibig sabihin ng pagiging patay? Sa buhay na makadiyos, nabubuhay tayo sa lungkot, nabubuhay tayo sa galit, nabubuhay tayo sa sama ng loob, nabubuhay tayong hindi payapa ang kalooban, sapagkat gutom tayo saan? Gutom tayo sa mga makadiyos na bagay. Gutom tayo sa pagmamahal, gutom tayo sa kapayapaan ng puso, gutom tayo sa mga bagay na makadiyos. Dahil hindi natin natutugunan ang ating pangangailangang espiritual. Mga kapatid, ngayong umagang ito, sana bilang mga binyagan, hindi lang natin tugunan ang pagkagutom ng ating katawan. Palakasin natin ang ating buong pagkatao sa pagpupuno din o sa pagbubusog din ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng malimitang pagtanggap ng mga banal na sakramento, lalo na ang banal na Eucharistia. Kapag meron tayong debosyon sa banal na Eucharistia, kahit anong pagkagutom ng ating katawan, kakayanan nating lampasan ang mga gutom na ito sapagkat busog ang ating pagkatao, busog ang ating kaluluwa sa Diyos na siyang tunay na bubusog sa ating buong pagkatao araw-araw. Tayo po. Tayo.